Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang kanilang relasyon. Nang matapos ang kanilang ice cream, nagpa siyang umuwi sila. Pagdating sa bahay, masayang naglaro sina Caleb at Calvin sa sala, habang si Sabrina at Ram ay nag-uusap sa kusina. Tahimik silang nagkakape. Binabalikan ng araw na iyon. Alam mo, Ram, sabi ni Sabrina, parang ang bilis ng lahat. Parang kailan lang sila Caleb at Calvin mga maliliit pa. Ngayon nasa regular school na sila. Ngumiti si Ram. Nag-aalala na rin kung ano ang mararamdaman ni Sabrina. Oo nga, pero isipin mo kung gaano sila kasaya ngayon. Malalaki na, pero nandito pa rin tayo para sa kanila. Napatitig si Sabrina kay Ram. Alam mo, Ram, sobrang laking pasasalamat ko sa'yo. Hindi ko kayang gawin to mag-isa. Ikaw ang lagi nandyan para sa amin. Hinawakan ni Ram ang kamay ni Sabrina, masuyo at puno ng pagmamahal. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita iiwan. Lagi nandito ako para sa inyo. Naramdaman ni Sabrina ang init ng mga salita ni Ram. Sa pagkakataong iyon, hindi siya nagdalawang isip. Alam niya na may namumuo na mas malalim na relasyon sa pagitan nila ni Ram at unti-unti na niyang tinatanggap to. Kinagabihan, bago matulog ang kambal, pumasok si Sabrina sa kwarto nila upang basahan sila ng kwento. Nakaupo na si Caleb at Calvin sa kanilang kama, handang-handang makinig. Habang nagbabasa si Sabrina, pumasok din si Ram at umupo sa gilid ng kama. Nakikinig din sa kwento. Pagkatapos ng kwento, yumakap sina Caleb at Calvin kay Sabrina at kay Ram. Good night, Mommy. Good night, Papa Ram. Sabay nilang sabi. Good night, mga mahal ko. Sagot ni Sabrina habang hinahaplos ang buhok ng kambal. Maging mabait kayo ulit bukas sa school, ha? Promise po. Sagot ng kambal. Bago sila tuluyang natulog, lumabas sina Sabrina at Ram ng kwarto at sa sali nagpalitan sila ng tingin. Alam nila magiging mahaba pang kanilang paglalakbay, ngunit kasama nilang isa't isa, hindi lang para sa kambal, kundi para rin sa kanila. Sa mga susunod na araw, alam ni Sabrina na magiging masaya pang kanilang pamilya, kasama sina Caleb, Calvin at si Ram. Handa na siyang harapin ang anumang darating. Isang araw, hindi inaasahan ni Sabrina ang mangyayari. Maaga pa lamang nag-text na si Ram at sinabi niyang may pupuntahan siya. Kaya hindi muna siya makakapagpakita sa kanila. Hindi na nagtanong si Sabrina. Iniisip niyang baka abala si Ram sa ibang bagay. Habang nag-aayos siya ng bahay at maghahanda ng tanghalian para kina Caleb at Calvin, patuloy ang kanyang isip sa mga gawain. Biglang may kumatok sa pinto. Inisip ni Sabrina na isa lang to sa mga kaibigan ng kambal, kaya hindi na niya to pinansin agad. Mami, may tao po! Sigaw ni Calvin mula sa sala, kaya't nagmadali siya magbuntal sa pinto. Pagbukas niya, bumungad sa kanya si Ram. May hawak na isang malaking bouquet ng bulaklak at isang kahon yung mukhang mamahalin. Napanganga si Sabrina, hindi makapaniwala sa nakikita. Ram, ano to? Tanong niya, habang unti-unting pumupuno ng tuwa ang kanyang puso. Ngumiti si Ram. Inaabot ang mga bulaklak sa kanya. Surprise! Gusto ko tong pasayahin ka ngayong araw na to. Tila hindi makapaniwala si Sabrina habang inaamoy ang mga bulaklak. Ano bang okasyon? Tanong niya. Natatawa at nagtataka. Walang sabi-sabing ibinigay ni Ram ang kahon. Nang buksan ito ni Sabrina, nakita niyang isang simpleng kwintas sa may maliit na pendant. Hindi tumarangya, ngunit elegante at sakto sa kanyang panlasa. Ram, bakit? Tanong ni Sabrina, naluluha na sa tuwa. Gusto ko lang iparamdam sa iyo kung gaano kita pinapahalagahan. Sagot ni Ram habang tinutulungan siyang isuot ng kwintas. Alam ko kung gaano ka nagsusumika para sa mga bata at para sa pamilya. Gusto ko lang ipakita na mahalaga ka rin, hindi lang bilang ina, kundi bilang ikaw, si Sabrina. Hindi na napigilan ni Sabrina ang mapaiyak. Hinawakan niya ang kamay ni Ram at bumulong ng salamat, habang dama ang sinseridad ng sorpresa ni Ram. Nakita ng kambal ang nangyayari at tumakbo palapit. Wow, Mommy! Ang ganda po ng necklace niyo! Sabi ni Caleb
habang humahawak pa sa pendant. Opo, Papa Ram. Ang galing niyo po. Dagdag ni Calvin na masayang-masaya para sa kanilang ina. Masaya silang nagyakapan puno ng pagmamahal at kasiyahan. Si Sabrina hindi lamang natuwa sa mga regalong ibinigay ni Ram, kundi sa mas malalim na emosyon ng pagmamalasakit at suporta na lagi niyang ipinapakita. Isang gabi, matapos patulugin sina Caleb at Calvin, nagdesisyon si Ram na manatili muna sandali. Tahimik silang nag-uusap ni Sabrina sa sala habang umiinom ng tsaa. Ramdam ni Sabrina na tila may gustong sabihin si Ram, ngunit nag-aalangan to. Alam niyang madalas ganito si Ram kapag may seryosong bagay siyang iniisip. Tahimik si Ram habang nakatitig sa kanyang tasa ng tsaa. Sa wakas, napagpasyahan niyang magsalita. Sabrina? Simula niya, mabagal ang mga salita at puno ng pag-aalinlangan. Matagal ko nang gustong sabihin to, pero laging hindi ko magawa. Napatigil si Sabrina. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita ni Ram. Dahan-dahan niyang inilapag ang tasa at tinignan to ng buong atensyon. Alam ko na noon pa lang, sinabi ko niya sa iyo na nandito ako bilang kaibigan mo. Natutulungan kita sa pagpapalaki kina Caleb at Calvin. Patuloy ni Ram. Pero habang tumatagal, hindi ko maiwasan ang nararamdaman ko. Lumalalim na to at hindi ko na kayang itago. Nanlamig ang mga kamay ni Sabrina habang nakikinig sa bawat salita ni Ram. Alam niya kung saan papuntang usapan na to, ngunit hindi pa rin siya handang marinig ang lahat ng yon. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siya sa mga posibleng mangyari. Sabrina, muling sabi ni Ram habang seryosong nakatingin sa kanya. Mahal kita, hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang isang tao na gusto kong makasama sa buhay. Mahal na mahal kita at gusto kong alagaan ka, hindi lang bilang ina ng mga bata, kundi bilang ikaw, si Sabrina. Tumahimik ang paligid at nararamdaman ni Sabrina ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya agad nakapagsalita, tila nalilito sa mga emosyon niyang nag-uumapaw. Matagal na niyang nararamdaman ng espesyal na turing ni Ram, ngunit hindi niya inakalang ganito kabilis darating ang araw na to. Ram, marahan niyang sabi, pinipilit hanapin ang tamang mga salita. Alam ko at ramdam kong pagmamalasakit mo sa akin, sa mga bata, pero natatakot ako. Ayoko masirang kung anong mang meron tayo ngayon. Nag-alangan si Ram, ramdam ang sakit sa kanyang puso. Ngunit hindi niya kayang bumitaw nang hindi ipinaglalaban ang nararamdaman. Hindi ko gustong pilitin ka, pero gusto ko lang malaman mo na ano man ang mangyari, nandito ako. Kung hindi ka pa handa, tatanggapin ko, pero hindi magbabago nararamdaman ko para sa'yo. Nagpakatatag si Sabrina, pilit na hinahanap ang tamang sagot sa lahat ng yon. Alam niyang mahalaga sa kanya si Ram, ngunit iniisip din niya ang kalagayan ng kanyang pamilya. Lalo na sina Caleb at Calvin. Ram, hindi ko pa alam kung handa ako. Marahang sabi ni Sabrina, hindi na itago ang pag-aalala sa kanyang muka. Pero isa lang ang sigurado ako, mahalaga ka sa amin, lalo na sa akin. Hindi ko alam kung handa na akong tumanggap ng bagong yugto. Tumango si Ram, malalim ang paghinga. Naiintindihan ko, at kung ano man ang desisyon mo, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Nakatitig si Sabrina kay Ram. Ramdam ang katapatan ng kanyang mga salita. Alam niyang hindi madali para kay Ram na ilabas ang kanyang mga nararamdaman. Ngunit sa halip na magdulot to ng takot, naramdaman niyang isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. Isang pangarap na marahil, sa tamang panahon, handa siyang tanggapin. Kinabukasan, matapos ang kanilang usapan ni Sabrina, dumating sina Caleb at Calvin mula sa eskwelahan. Masaya silang tumakbo papunta kay Ram na madalas silang tinatawag na Papa Ram kahit hindi pa opisyal na ama ng mga to. Ramdam ni Ram ang saya ng kambal at tuwing kasama niya sila, tila nawawala ang mga alalahanin sa buhay. Papa Ram, may request po kami. Sabay na sabi ng kambal habang nakangiti. Ngumiti si Ram, sabik na malaman ko ano ang mga hinihiling ng mga bata. Ano na naman yan mga kulit? Ano bang gusto nyo? Pwede po ba tayo mag-camping?
Tanong ni Caleb na hindi mapakali sa excitement. Oo nga po, Papa Ram. Yung camping na overnight, gusto po namin maranasan yon. Please? Dagdag ni Calvin na para mas nangungulit pa kaysa sa kapatid. Nagulat si Ram, pero agad din tong ngumiti. Camping? Aba, mukhang maganda yan. Pero kailangan nating itanong muna kay mami niyo kung papayag siya. Agad na tumakbo ang kambal papunta kay Sabrina na nasa kusina. Mami, pwede po ba magcamping kami kasama si Papa Ram? Sabay nilang tanong. Sabik na sabik, napatingin si Sabrina kay Ram, nagtataka at natatawa. Camping? Biglaan naman yata yan. Bakit gusto niyo mag-camping? Mami, kasi po sa school, may kaklase po kami nagkukwento ng camping nila kasama ng pamilya nila. Ang saya po ng kwento, kaya gusto din po naming itry. Paliwanag ni Calvin. Nahalos tumalon sa excitement. Tumawa si Sabrina at napatingin kay Ram. Ano ba to? Ikaw palang mastermind? Biro niya. Umiling si Ram, pero may ngiting malalim sa kanyang muka. Wala akong alam dito. Sila Caleb at Calvin lang ang may ideya niyan. Pero kung papayag ka, pwede naman tayo mag-camping ngayong weekend. Magandang banding na rin para sa kanila. Nag-isip saglit si Sabrina. Alam niyang gusto ng kambal ang matry ang mga bagong bagay. At tiwala naman siya kay Ram na aalagaan ng mga bata. Sige, wika ni Sabrina. Pero sa malapit lang ha, ayoko ng sobrang layo. Yay! Thank you, Mommy! Sigaw ng kambal, sabay silang tumakbo pabalik kay Ram para yakapin to. Thank you po, Papa Ram. Okay. Natatawang sagot ni Ram habang niyayakap ang kambal. Maghahanda na tayo, bibili tayo ng tent at magdala tayo ng marshmallows para sa campfire. Mas lalong lumaki ang mga ngiti ng kambal. Sobrang saya nito, Papa Ram. Hindi na kami makapaghintay. Sa sumunod na araw, naghanda si Ram at Sabrina ng mga gamit para sa camping. Namili sila ng mga kailangan tent, mga pagkain, flashlight, at mga bagay na kakailanganin sa overnight camping trip. Nakita ni Sabrina kung gaano kasaya ang kambal at pati siya'y excited na rin sa kanilang bonding. Nang dumating ang araw ng camping, pumunta sila sa isang malapit na campsite na may magandang tanawin ng mga puno at bundok. Tamang-tama lang ang layo para maging komportable si Sabrina. Ngunit sapat para maranasan ng kambal ang tunay na camping experience. Habang inihahanda ni Ram ang tent at sinusiguradong maayos ang lahat, tinulungan naman ng kambal si Sabrina sa pag-aayos ng mga pagkain. Mommy, excited na kami mag-roast ng marshmallows. Sabi ni Caleb. Oo nga po, tapos gusto din namin magkwentuhan sa tabi ng campfire. Dagdag ni Calvin. Ngumiti si Sabrina, ramdam ang saya ng kanilang pamilya. Magiging maganda tong gabi, sabi niya sa kanyang sarili habang pinagmamasdan si Ram na abala sa pagtayo ng tent. Nang maggagabi na at nagsindi na sila ng campfire, masayang nag-roast na Caleb at Calvin na marshmallow habang nagtatawanan. Si Ram ay nagkwento ng mga nakakatawang karanasan niya noong bata pa siya. At si Sabrina naman ay masayang nakikinig habang pinagmamasdan ang mga anak at si Ram. Tama kayo, magandang idea tong camping. Wika ni Sabrina kay Ram habang nakangiti. Salamat sa pag-aalaga sa amin. Ngumiti si Ram pabalik, hawak ang kamay ni Sabrina. Walang anuman, basta para sa inyo. Gagawin ko lahat para maging masaya kayo. Pagdating ng hapon sa campsite, nakikita ang mga bata na halos malampasay sa saya. Ang campsite ay nasa tabi ng isang maliit na lawa, nakapalibot sa mga punong kahoy na nagbibigay ng malamig at sariwang hangin. Ang lugar ay tahimik at perpekto para sa isang gabi ng camping. Si Ram ang nagdirekta sa pag-set up ng tent, habang si Sabrina at ang kambal ay nag-aayos ng mga gamit sa paligid. Nagtulong-tulong ang lahat sa pagtatayo ng tent. Si Ram na may karanasan sa pag-set up at sina Caleb at Calvin na puno ng enerhiya at excitement. Si Sabrina naman ay nagsasaayos ng mga pagkain sa tabi ng campfire. Mami, Papa Ram, ganda po ng lugar. Sabi ni Caleb,
tumatakbo sa paligid para maglaro habang hinihintay na matapos sa pag-aayos. Ang daming puno at ang malamig na hangin. Oo nga po, ang saya. Dagdag ni Calvin na tumulong sa pagbitbit ng mga marshmallows at iba pang snacks. Sana po madami tayong magagawa mamaya. Matapos ang ilang oras ng pag-aayos, natapos din nila lahat. Nag-set up sila ng campfire sa gitnang bahagi ng campsite. Paligid nito ay may mga log na pwede nilang upuan. Habang nagbabalat sina Sabrina at Ram ng mga prutas at iba pang pagkain, hindi mapigilan ng kambal ang maglaro sa paligid. Nang sumapit ang gabi, nagsimula na sila maghanda para sa campfire. Naglagay si Ram ng mga log sa gitna ng bahagi at nagsindi ng apoy. Habang si Sabrina ay naglagay ng mga marshmallow sa stick para sa pag-roast. Ang init ng apoy at ang malakakristal na kalangitan na puno ng mga bituin ay nagbigay ng magandang tanawin para sa kanilang bonding. Okay mga bata, ready na tayo sa marshmallows, sabi ni Sabrina habang inaabot sa kambal ang mga sticks. Tulad ng sinabi ko, idagdag natin ang chocolate at graham crackers para maging mas masarap. Masayang sumunod sina Caleb at Calvin, nagtipon sa paligid ng campfire. Si Ram ay nagkwento ng mga fun na experiences niya sa mga camping trips noong bata pa siya. Noong maliit ako, lagi nagkakagulong tent namin at madalas ako nagigising sa umaga na ang mga socks ko ay natatarap sa tent zipper. Sabay-sabay nilang tinatawanan ang kwento ni Ram habang iniro-roast ang mga marshmallows. Ang tamis ng marshmallow na natutunaw sa pagitan ng dalawang crackers ay puno ng saya para sa kambal. Ang saya po niyang camping, Mami, Papa Ram. Salamat po, sabi ni Calvin habang kinakagat ang s'mores. Walang anuman, sagot ni Ram na masaya sa pagiging bahagi ng espesyal na karanasang ito.